Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 27, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 20, verse 2 to 8. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung gospel po natin from John chapter 20 verse 2 to 8 ay inilalagay kagad tayo ng ating pagbasa mula sa sabsaban patungo sa bakanteng libingan. Again, kagaya kahapon, dahil ang Pasko ay hindi lang tungkol sa pagsilang ni Jesus, kundi sa buong misyon niya. Nadinig natin sa kwento yung pagtakbo ni na Pedro at ng minamahal na alagad. No? Base sa kwento, ito ay kwento ng unang paghahanap ng pananampalatayang matapos ang celebration. No? May balita, nagulat, may takbo, may pagtingin, at may isang tahimik na sandali ng paniniwala. Sabi nga sa gospel, nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawa ng lahat, pero pinili nilang maniwala na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa libingan. Ganito rin tayo, ganito rin ang buhay natin pagkatapos ng Pasko. Masaya yung December 25, masaya yun nung isang araw. May handaan, may tawanan, may celebration, may yakapan. Pero ngayong pagdating ng December 27, di ba, balik bayarin tayo, balik problema, balik tanong, balik tayo sa lungkot. Parang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, huwag kang manatili sa sabsaban lang. Dahil ang batang isinilang sa Belen ay ang Diyos na nagtagumpay sa kamatayan. Kung pakiramdam mo ngayon ay bakante, you feel empty space in your heart, there is an empty space in your pocket, an empty space in your hope, tandaan mo ito. Ang bakanting libingan ay patunay na may ginagawa ang Diyos kahit tapos na ang selebrasyon. Kaya ngayong araw na ito, inaanyayahan tayong dalhin natin ang diwa ng Pasko kahit tapos na ang handaan. Maniwala ka na kahit tapos na ang Pasko, yung Diyos ay kumikilos ng tahimik. Magtiwala na ang liwanag ng Pasko ay hindi dekorasyon. Ito ay pang-araw-araw na lakas. Hindi pa natatapos ang kwento ni Jesus sa sabsaban at hindi rin doon dapat matapos lamang ang pananampalataya natin. Kundi makita natin na yung Jesus na nasa sabsaban, merong natatanging misyon sa ating kaligtasan. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa liwanag ng Pasko na patuloy mong dinadala sa aming buhay. Kapag tapos na ang kasiyahan at bumalik na ang bigat ng realidad, tulungan mo kaming maniwala na ikaw ay buhay, kumikilos at kasama namin araw-araw.
Dalhin mo kami mula sa sabsaban patungo sa pananampalatayang hindi natitinag. Amen. Nagustuhan niyo po ba yung ating audio gospel reflection for today? I-share po natin to sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC. Malay mo sa pag-share mo, nangungusap ang Diyos sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kaibigan na mayroong pinagdaraanan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all and enjoy your weekend.